Zeus POV. It's late in the evening na magising ako. Ramdam ko mabigat na bagay na nakadagan sa balikat ko, kaya dahan-dahan ako nagmulat ng mga mata. Oh goodness, ganun na lamang ang pag-awang ng labi ko nang makitang nakaunan si Amelia at nakayakap ang kamay nito sa aking katawan habang mahimbing na natutulog. Shit, nakagat kong ibabang labi ko. Heto na naman ako't nakalimot na naman. Just like the night. Bago ako umalis ng bansa, ganito din yung namulatan ko. Masyado ako nagpadala sa init ng katawan, kaya ako din ang naguguluhan. At aaminin kong uminit ang buong sistema ko ngayon. Lalo pat walang saplot ito't medyo bumaba ang comforter na nakatakip sa katawan. Dahan-dahan kong kinuha ang kamay at ulo niya, sinisiguradong hindi siya magigising. Baka kung saan na naman mapunta ang pag-iinit na ito. Pagkatapos ay marahan akong bumangon at kinumutan ng hubad na katawan niyang ladlad na ladlad. Bahagya pa ako napalunok nang matuon ang mga mata ko sa malulusog niyang dibdib. Pinulot ko ang aking mga saplot na nagkalat sa sahig at mabilisan tong sinuot bago tuloy-tuloy na lumabas ng kwarto. Tiningnan kong oras sa suot na wristwatch. Nasa 9:00 pa lang ng gabi. We even forgot to eat dinner dahil katawan ng isa't isang nilantakan namin. This is crazy as shit. Sigurado namang gigising din siya maya-maya. Habang ako'y bala kong tumungo sa bar ngayon, kaya mabilis akong lumabas ng kondo. Pinaharurot ko kaagad ang sasakyan na makalabas. Doon na ako magtatambay, tapos magbubuk na lang ako ng hotel at doon na rin matutulog. I can stay in my condo hanggat naroon si Amelia. Not because I hate her, but because of this feeling and lust na nahihirapan akong kontrolin sa tuwing magkasama kami. And this is insane. Nararamdaman ko pa rin ito sa kabila na napakaraming atraso sa akin ng babaeng yun. Yung mga kasalanan na hindi lang basta sinadya kung hindi pinagplanuhan pa niya. Pero tong baliw kong sarili hindi ko maintindihan at nung gabing may nangyari din sa amin, alam ko sa sarili ko na ginusto ko yon ng sobra. Kaya gusto ko nang matapos na talaga at baka hindi ko na makaya pang makipaghiwalay ng tuluyan. Tapos nagkataong nakita ko pa siya sa isang department store na nagiinom kasamang buwisit na epal na nagngangalang Jorom. May pahawak-hawak pa sa brasong lintik ng ihatid na lalaking yun. Busit na busit talaga ako. Sobra ako nagpupuyo sa galit ng mga panahon na yon. Na siya ring pinakaunang dahilan kaya ako ng ibang bansa ng ilang buwan para makalayo at makapag-isip. Aaminin ko na hindi lang naman talaga business transactions ang sadya ko doon. It's my mind that I want to heal. At sa pag-uwi ko ngayon, akala ko kaya ko na. Kaya ko nang iwasan na naakit ako sa kanya. Kaya ko nang hindi magpadala sa init ng katawan sa tuwing nagkakadikit kami. Pero bumigay din ako ulit. Boss Zeus! Sabay-sabay na bati ng mga staff ko sa bar na makarating ako. Tinanguan ko mga ito at diretsong tumungo sa counter para makapag-order ng alak. Tuliro pa rin ang isip ko. Naguguluhan na ako na sobra. Kung bakit ba naman kasi nananahigang kakatihan ko sa babaeng yun. Nakailan tungga na ako cause I just want to forget what happened. But when the liquor heated my whole system, ay siya na naman ang naiisip ko. Her attractive face, na kahit kamukha ni Amanda ay alam ko na siya na talaga ito ngayon. Plus her hotness and the wild night we shared. Zeus, baby! Naagaw ni isang pamilyar na boses ang atensyon ko. At bago pa man ako makalingon, sa kinaroroonan nito'y napansin ko kaagad ang presensya ng babae na agaran tumabi sa akin. Nag-order din ito ng alak kaya hinayaan ko na lang. It's good to see you again. Bakit ang tagal mong nawala? Where have you been? Hindi magkantaugagang tanong pa ni Celine. Ngunit ang mga mata ko'y seryoso lang na nakatuon sa alak na iniinom at hindi man lang tumagawang sagutin. Hey baby, are you listening? Medyo irritable na boses ito kaya walang gana ko napatingin sa gawin niya. Celine, napakarami kong iniisip ngayon and I guess talking to you is not helping at all. Parang kang sagot ko kaya kita kong pag-awang ng mga labi nito na halatang hindi nagustuhan ng narinig. Dismayado tong napailing. I can't believe this. Pinagtatabuyan mo na ba ako ha, Zeus? After what we've shared together? Kumunot ang nukot umangat ang sulok ng aking labi. Ano namang pinagpuputok ng butsi ng babaeng to? Wala namang ibang namamagitan sa amin. What are you saying? Akala ko ba klaro sa'yo na hanggang doon lang tayo? I treated you as a friend. Nothing more, nothing less. Walang paligoy-ligoy na sambit ko and it's true. Kagaya ng mga babaeng naikama ko'y wala rin naman akong special na pagtingin kay Celine. Just that, ito lang talagang todo mag-effort at palaging pumupunta sa kondo ko even without invitation. Hinayaan ko na lang din dahil sa ugalin tong mapang-asar na akala ko makakatulong noon para lumayo sa akin si Amelia.
But it's useless. Dahil kahit anong pangiinis at pagpaparinig pa ni Celine ay hindi rin naman bumibitaw si Amelia, mas lalo lamang yung nagiging desperada. Goodness sus! Why are you acting like this? Don't tell me na nadadala ka na sa babaeng yun. Hindi ba't makikipaghiwalay ka na? What makes you change your mind? Ramdam kong kaguluhan sa sunod-sunod na tanong nito, but I didn't dare to answer her. Hirap nga akong tukuyin sa sarili ko kung bakit ako nagkakaganito. Tapos pinaulanan pa niya ako ng maraming tanong. Silence means yes, Zeus. So ang babaeng yun ang dahilan? May gigil na ulit ito pero hindi pa rin ako sumagot. I just drink another shot of vodka instead. Shit! Nagkakaganyan ka sa malandi na yun? Alam mo bang lagi sila magkasama ng kapitbahay mo na kasamahan naming modelo? Kahit gabi nagkalambitin yun kay Joram. Maring sabit nito nagpatigil sa akin. Napatimbagang ako nang bumaling kay Celine. May hinalungkat to sa cellphone niya at agad na pinakita sa akin pagkatapos. See it for yourself, Zeus. Naniningkit ang mga mata ko na makita ang mga larawan ni Amelia. Kasama ang gagong Joram na yon. They are so sweet. Kagaya nung nakita ko sila na magkasama nag-iinom publicly. At ang mas lalo nagpainit ng ulo ko yung larawan ng dalawa na muntika na maghalikan. Biglang nagwala ang damdamin ko. May kung anong apoy na sumabog sa kaibuturan ko dahil sa galit. Marami akong kuha na lagi magkasamang dalawa. Kulang na lang makuhanan ko silang magkasama sa hotel. Pasalamat sila at pagdating doon nakakataka sila sa akin. Hindi pa nga kay tuluyang hiwalay kung may karengkeng na yung sa iba. Palibhasa, dakilang pokpok. Nagngingit-ngit na sabi pa ni Celine kaya tuluyan na akong napatayo at dire-diretsyong naglakad papaalis nang walang kahit anumang sinabi. Nagpupuyos ang damdamin ko sa galit. Zeus! Saan ka pupunta? Pahabol na tanong nito pero wala na akong pakialam pa. Wala akong ibang gustong gawin ngayon kung hindi puntahan ang gagong Joram na yon at basagin ang mukha. Pinaharurot ko kaagad ng takbong sasakyan. Nakakaputang ina lang talaga. Ang lakas ng loob na sabihin sa akin ni Amelia na mahal niya ako pero nakipaglandian pala siya sa ibang lalaki. And the worst, maaring ginagawa din ng dalawa sa kamang ginagawa namin. The audacity of that woman to play. Ang kapal talaga ng mukha. Sa dinami-dami ng atraso niya na dapat ay sana'y masigit pa sa hiwalayan ang nararapat na parusa pero hindi ko ginawa dahil iniisip ko pa rin ang panahong may nagawa siya sa akin na tulong. Tapos, paglalaroan lang ng babae ng sitwasyon namin, ganun ba kabobong tingin niya sa akin para madala sa marami niyang drama at pagpapanggap? At puta. Naapakan ng labis ang pagkalalaki ko dahil kahit mag-deny pa ako ng ilang beses, totoong bobo ako dahil nadala nga ako. Hindi ako magkakaganito ngayon kung hindi. Mas binilisan ko pang pagpapatakbo. Gigil na gigil ako. Wala na akong pakialam kung naaksidente man ako noon. Talagang dalang-dala na ako ng galit ko. Kaya naman, pagkarating ko ng building at makapag-park ay mabilis akong lumabas ng kotse at tuloy-tuloy na pumasok pa sakay ng elevator. No one can stop me now. Pakiramdam ko, ngayon mabubuhos ang galit ko. Kaya na makarating ako sa naturang floor ay wala na akong sinayang panooras at pinindot agad ang doorbell ng unit ng gagong si Joram. At nang bumukas ito hindi pa man nakakapagsalita ay mabilis ko tong kinuwelyuhan at sinuntok sa muka. Dahilan para mapahiga ito sa sahig, sapu ang dugo ang nguso. What's the problem with you? Bulyaw nito, umalingaw ang boses sa buong unit. Tangina ka? Ikaw ang problema ko. Sabay duro ko sa hayop. Sabihin mo sa akin, lalaki ka ba ni Amelia? Anong ginagawa niyong dalawa kapag wala ako? Bakit mo tinatanong? Kailan ka pa nagkaroon ng paki sa asawa mo? Gumuhit naman pangasar ng ngisin nito. Hindi iniindang putok ang labi. Umigting lalong pang ako. His question sounded so offended pero napatanga ako. Mukha nga ba akong walang paki kay Amelia? At saka bakit ba pinapatagal mo pang pag-aasikaso ng annulment niyo? Nang sa gayon ni malay na akong mahalin si Amelia. Alam ko malaki ang pag-asa ko sa kanya, lalo na't wala ka namang ibang ginawa kung hindi saktan siya, hindi ba? Pwes, ipaubayan mo na lang siya sa akin. Lakas loob na sambit pa nito kaya mas lalong uminit ang buong kalamnan ko sa galit. Hindi pa man ito nakakatayo muli ko tong nilapitan para sana paulanan ng suntok. Kaso mabilis na nakakilos ang hayop at sinipa ako, kaya napatras naman ako't napaupo. Binilisan kong kilos para tumayo. At bago ko pa siya ulit malapitan ay kapwa na agaw ang atensyon namin sa pagsigaw ni Amelia. Zeus! Joram! Natataranta ang boses nito at patakbong lumapit. Pero puta, hindi akong tinulungan nito kung hindi ang gagong si Joram. Hinawakan pa nito mukha ng hayop na para bang concern na concern. Mas lalo nagngingit-ngit ang mga mata ko. This only shows na maaring tama sa Celine.
Sa concern na pinapakita ni Amelia ngayon ay maaring may namamagitan nga sa dalawa. Joram, are you okay? Nag-aalalang tono ng boses ito habang inaalalay ng gago patayo. Bagay na parang may tumusok na patalim sa dibdib ko. Sunod naman na bumaling sa akin ang mukha nito na puno ng kalituhan at pagmamakaawa. Zeus, ano problema? Sarkastik ako napangisi habang kuyom ang kamao. Problema? Siyang problema ko. Pero naduduwag akong harapin. Naguguluhan akong unawain. Walang pasabing tumalikod ako sabay alis. Buisit. Dahil sa presensya niya, nakalimutan ko na kaagad ang balak na bugbugin ng hayop na si Joram. Papasok na sana ako sa loob ng kondo ko nang maramdaman kong kamay ni Amelia sa aking balikat. Zeus! Sambit nito sa pangalan ko, may pagpipigil sa boses ito na parang naiiyak. Get your dirty hands off me. Barito nung sambit ko habang hindi lumilingon sa kanya at tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Pero ramdam kong presensya nito na nasa likuran ko at nakasunod lang sa akin. Bakit nandito ka pa? Bakit hindi mo damayin ang lalaki mo? Ano bang gusto mong palabasin ha? Stop playing with me, slut? Umigting ng pangako at this time hindi ko na mapigilan na sariling lingunin siya. Napansin ko kaagad ang luha ang mga mata nito na para bang nagmamakaawa. Ako na lang ang saktan mo, please. Huwag mo nang idamay ang taong bukod tanging nagmamalasakit sa akin. Garalgal na pakiusap nito kaya napatiimbagang ako. Puta, at handa pa talaga tumasaktan para kay Joram? Sinaniban na naman ako ng galit ko dahil sa narinig. Hinawakan ko to sa panga kaya napaiking ito habang malamlam ang mga matang nakatutok sa akin at marahas ko inangkin ang mga labi niya. Marahas ko rin siyang aangkinin ngayon. Ito ang parusang ipapataw ko sa kanya dahil ginalit niya ako na sobra. Galit lang nga ba? Dahil feeling ko masigit pa na tawag sa nararamdaman ko ngayon. Amelia's POV. Napabalik-was ako ng bangon nang marinig na tumutunog ang aking cellphone. Nilibot kong mga mata at napansing wala na naman si Zeus sa akin tabi. Napapikit ako sa labis na kalungkutan. What I am expecting. Wala namang bago, ganun palagi. Matapos niya pagsawaan ng katawan ko ay basta siyang umaalis nang wala malang paalam. Nagigising na lang ako nag-iisa. My phone keep on ringing. Medyo nakaramdam pa ako ng pagkairita dahil naantalan itong tulog ko. Lalo pat wala akong maayos sa tulog kagabi dahil masama pang aking pakaramdam. Hindi lang basta masama dahil buong katawan ko'y parang nauubusan ng lakas sa ginawang pag-aalipusta ni Zeus. Maras niya akong inangkin kagabi ng paulit-ulit. Ouch! Napataing ako habang 10 sentido kong kumikirot. May mga kagat, kalmot at pasapa sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Dahan-dahan akong kumilos para abutin ang cellphone kong walang tigil sa kakaring. Napabuga ko ng hangin na makitang tumatatak sa screen ng pangalan ng kakambal kong si Amanda. Huminga muna ako ng malalim bago ito sinagot. Hi, good morning. Marahang turan ko, pilit inaayos ang katamlayan sa sarili. Thanks God at sinagot mo rin, Amelia. You can give me your address so mom and I can visit you? Mabilis ang turan nito sa agaran kong kinakaba. Imbis na matuwa na bibisitahin ako ng pamilya ko ay nakaramdam pa ako ng pagkabahala. Oo, pagkabahala sapagkat ayaw ko makita nila kung ano totoong sitwasyon ko dito. Matapos kasing mairaos ang kasal ni na Amanda at Damon, months ago hindi na ako muling nagpakita pa sa kanila. Amelia, are you still there? Muling tanong ni Amanda na hindi ako nakasagot. Sis, pasensya na kayo ni Mommy kasi may nasikaso pa ako mahalagang bagay ngayon. But don't worry, ako na lang ang bibisita sa inyo sa penthouse. Tuwid na pagdadahilan ko na may katotohanan din naman. Bibisita ako pero hindi pa sa ngayon. Visiting them is way better kesa sila ang bumibisita sa akin dito. Yun nga lang hindi ko alam kung kailan. Rinig ko pang pinakawalang buntong hininga ni Amanda bago ito nagsalita. Okay, sige. We will expect you this week, okay? Anito kaya wala sa sarili na pangiti ako na mapait. Yeah, I will. Tipid na sagot ko lang para hindi na siya mag-usisa pa. I am a liar for saying yes dahil alam ko namang hindi ko rin matutupad yon. Just in case may problema ka, please just tell us. Nandito lang kami ni Mama. Handa makinig sa'yo. Mag-iingat ka ha? Concern na paalala nito kaya hindi ko na napigilan ang paglandas ng maliit na butil sa aking mga mata. Salamat Amanda. Ikamusta mo nila ako kay Mommy? Just tell her that I am doing fine here. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Madamdaming turan ko bago naputol ang tawag. I lied again and again. Pagkatapos ng tawag ay agad kong tiningnan ang sarili sa harapan ng salamin. Pagka ko natawa. Dahil sa sakit na nararamdaman habang pinapasadahan ng tingin ng sarili. Bruises on my body are very visible dahil na rin sa maputi kong balat. May sugat din ako sa gilid ng aking labi dahil sa sampal na natamo ko kay Zeus kagabi.
Sampal sa pagiging sadista niya, na kulang na lang lumpuhin niya ako bago inangkin na maraming beses. At matapos niya akong saktan at parausan, umaalis na naman siya ng bahay at uuwi lang kung kailan niya gusto. At saka pag nakainom siya, magwawala siya at mananakit sa paulit-ulit na dahilan. At yun ay ang hindi ko pagpayag na makipaghiwalay. Marahil yun nga ang pinakadahilan, may iba pa nga ba? Ako lang naman tong tangang nagsusumiksik kahit ilang beses na niyang pinagbabantaan at pinagtatabuyan. Paniguradong galit lang siya kay Joram dahil naapakan ang ego niya. He always insisted na may relasyon kami ni Joram kahit itong wala naman talaga. He hated me even more. Kung selo siguro nararamdaman niya ay mas ikakatuwa ko pa. But I guess it's his pride and ego that made him so mad. Hindi niya lang siguro matanggap na may lalaki nagpapakita ng malasakit sa akin. Sinuntok pa niya yung tao na wala namang ginagawang kasalanan. Heist, napakurap ako ng ilang beses. Ito ba? Ito bang mukhang ihaharap ko kina Mommy at Amanda? Ni hindi ko nga magawang lumabas ngayon dahil ayaw ko makita ko ng ibang tao at kaawaan. Tuluyan na akong napahikbi sa tuwing naiisip kung ano itong katangahang pinagagawa ko sa sarili ko. Hindi ko nakilala ang sarili ko. This is not me. This is not the life I am dreaming. Pero hindi ko magawang kumalas dahil pakaramdam ko mas ikakalugmok ko kung papayag ako sa kagustuhan ni Zeus na makapaghiwalay. I cannot live and go on with my life without him. Zeus is my world and my life now. That's why I chose to stay kahit pamansaktan niya ako ng paulit-ulit. Sadyang ganito lang siguro ako katanga sa pag-ibig at hindi ko kayang bumitaw. Mas pipiliin ko magdusa basta makasama lang siya. Itong pinili kong mundo kaya paninindigan ko. Kung kulang pang 4 na taon para may paramdam ko sa kanya that I also deserve to be loved. Handa ako maghintay at magdusa kahit gaano pa to katagal. Pinilit ko sarili kong kumilos at nang makapagluto, I was about to get up nang maramdaman ng biglaang pagkahilo. Shit, napataing ako na makaramdam na parang umiikot ang paningin ko kaya napaupo ako ulit. Huminga ako ng malalim bago hinanap ang ointment at pinahiran ang kumikirot kong sentido. Medyo masakit ng araw mula sa bintana kaya kailangan ko na makapagluto. Baka kaya ako nangihina at nahihilo dahil nalipasan na ako ng kain, lalo pat kakaunti lang nakain ko kagabi dahil naudlot sa pag-awat ko kay Zeus at Joram. At nang medyo makaramdam na ginhawa ay marahan ako naglakad patungo sa kusina at nagluto kahit pritong itlog lang. Kumain na rin ako kaagad at nagtimpla ng gatas. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kahit nakakaramdam na ako ng gutom ay parang wala akong ganang kumain. Pinilit ko na lang ang pagsubo para magkalaman man lang ang sikmura ko. Natapos din ako kaagad kaya napaupo ako sa couch. Ano na ba itong nangyayari sa akin? Ngayon naman para ako masusuka na ewan. Kumuha na lang ako ng ice cream sa ref at malaking tulong to sa nararamdamang pagkaduwal. Buti na lang naisipan kong bumili nito ng isang beses na nagkasabay kami ni Joram. At sa bawat pagsubo ko'y nakakaramdam ako ng kaginhawaan. Hanggang sa hindi ko na namalayan na naubos ko na palang isang maliit na galon. Wala sa sariling natawa ko. Why I am acting like this? It seems so weird. Sakto naman tumunog ang cellphone ko kaya ako to inabot. At sinagot ang tawag mula kay Miss Mindy. Hello Amelia! May out of town denim fashion show tayo next week. Lunes ng 2 p.m. na ang alyes. Nakapagpabook na din ako ng hotel kaya doon na rin tayo matutulog sa araw na yon. Mabilis ang pahayag nito sa kabilang linya. Napakagat ako sa ibang labi bago marahang napabuntong hininga. Nangihina pa kasi ako ngayon. Huwag mo nang pag-isipan, malaki ang TF na makukuha nyo dito. At saka, it will be the last show this month. Dagdag pa ni Miss Mindy, kaya napapayag ako nito. Okay, Miss Mindy. Pupunta po ako. Sagot ko tarinig kong tuwa nito sa kabilang linya. Good, good. I'll text you the complete address ng hotel. Doon na lang tayo magkita-kita lahat. Bye, see you. Aniya, bago naputol ang tawag, natanggap ko naman agad ang mensahe niya at medyo may kalayuan pala ang venue. It will be on Lucena City na may ilang oras pa layo mula dito. Pero naka-oo na ako kay Miss Mindy at sabi naman niya ay last show na ito ngayong buwan, kaya pupunta na lang ako. At saka next week pa naman yun, may ilang araw pa para makapag-prepare ako at magamot ang mga pasa at sugat sa sarili. Sayang din ang malaking TF na kikitain na natitiyak ko na sa isang sikat na brand ng clothing company ang sponsored. Kaya ngayon pa lang ihinanap ko na kagad ang medicine kit at naglapat ng ointment sa mga pasa at sugat ko. Lumipas sa mga araw na natili lang ako sa kondo. Pero magmula ng kaguluhan ng gabing yon ay hindi na muling umuwi at nagpakita si Zeus. Alam ko naman na maaaring nasa bar lang siya naglalagi pero hindi ko naman magawang pumunta doon
dahil nga ginagamot kong sarili. Mamaya na rin ang alis ko patungong Lucena, pero hindi ko naman siya matawagan para makapagpaalam kaya naisipan ko mag-iwan na lamang ng liham. Basahin man ito hindi, at least nagpaalam ako ng maayos. Zeus, hindi ko alam kung uuwi ka at mababasa mo to ngayon. Pero nais ko lang magpaalam. I will be gone for days dahil may out of town show kami. Hindi ko alam kung kasama si Joram pero hindi na ako makikipaglapit sa kanya kung ikakagalit mo. Maniwala ka't sa hindi. Kaibigan ko lang talaga siya. Nakakahiya mang uulit-ulitin to pero talagang ikaw lang mahal ko at wala nang iba. Hindi ako maghihintay at magtitiis ng ilang taon kung nakikipaglaro ako. Ikaw lang ang lalaking bukod tangi kong minahal ng ganito. Sana naman maniwala ka't bigyan mo ko ng pagkakataon. Ilalaban ko rin ang pagpapawalang bisa sa annulment. Hindi kita susukuan. Tanga at martir man ako sa paningin ng iba, pero ito talagang nararamdaman ko. Kamatayan lang makakapagpasukos sa akin, Zeus. Mahal na mahal kita. Love, Amelia. Hindi ko alam kung bakit napaka-emosyonal ko tumutulong mga luha ko sa bawat katagang sinsulat ko. Siguro dahil nasabi ko ng gusto kong sabihin, kahit walang kasiguraduhan kung mababasa niya man ito ngayon. Pinahid kong mga luha ang mga mata. Bago ito pinatong sa isang table at inipit ko sa isang flower vase para talagang makita niya kung sakali mang umuwi siya. Bit-bit ko ng backpack na naglalaman ng ilang mga gamit ko. Hindi ko alam kung bakit napakabigat ng bawat hakbang ko gayong ilang araw lang naman ako mawawala. Uuwi at babalik din naman ako dito. Kaya bago pa magbagong isip ko lumabas na ako ng unit. Pasakay na sana ako ng elevator nang siya namang paglabas ni Joram. Mula dito kaya natigilan ako saglit. Amelia, masayang ngiti nito nang lumapit sa akin. Tipid lang ng ngiting ginawad ko. Nangako ako sa sulat na hindi na ako makikipaglapit na masyado kay Joram dahil ayaw kong magalit na naman si Zeus. Alam kong mahirap makahanap ng isang tapat at tunay na kaibigan sa katauhan niya pero mas matimbang pa rin sa akin na lalaking mahal na mahal ko. Hi. Tinawagan ka ba ni Miss Mindy about sa out of town show? Formal at casual na tanong ko na ikinatango ko nito bago mapait na napangiti. Yeah, but I can't make it. Nasa ospital ang grandma ko, kaya hindi mo na ako makakasama. I felt pain in his voice. I'm sorry to hear that, Joram. I wish your grandma well. Buong pusong turan ko. Thank you, Amelia. Aniya saka tumangot nagpaalam bago tumungo sa elevator. Salamat nga pala sa lahat, Joram. Salamat sa pagkakaibigan. Sambit ko bago to kinawayan. I know that thank you is not enough sa lahat ng tulong at comfort na ginawa niya. But I wish him well. Sana makatagpo rin siya ng babaeng karapat-dapat sa isang responsableng lalaki na kagaya niya. Nang makarating ako sa parking lot ay napakunotno ako nang mapansin ang bulto ng isang lalaki na parang kalalabas lang mula sa sasakyan ko. Binilisan kong aking hakbang para sana maabutan to, kaso nang tuluyang makalapit ay hindi ko na to nakita pa. Napabuntong hininga na lang ako. I even checked my things inside my car, pero wala namang nawala. Baka guni-guni ko lang to. Hindi ko na talaga maintindihan ang sarili. Isiwan na lang bahala ko na lamang to at tuloy-tuloy na pinandarang sasakyan paalis. Zeus POV. Nasisiguro kung hindi magiging madali ang annulment, Mr. Montesilio. Nakausap ko na si Amelia. Ilalaban niyang kasal niyo. Maging ang nakuha niyang magaling na abogado, nakausap ko na rin. At mukhang malakas ang laban nila. Balita ni Atty. Mercado na makipagkita ako tungkol dito. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang magalit at madismaya sa nalaman. It's somehow a different feeling. Ibang-iba sa nararamdaman ko noon sa tuwing nakipagmatigasan ng babae yun. I didn't say anything kaya muli nagsalita si attorney. Wala ka malang ba magiging reaksyon? Takang tanong nito kaya napahinga ako ng malalim. Hindi ko alam ang sasabihin, attorney. Talagang malakas ang loob na babaeng yun. Napailing na sabi ko sabay inom ng baso ng wine na hawak ko. Natawa rin si attorney sabay iling. Exactly, at aaminin kong napapabilib niya ako. She looks so desperate. Tipong handa makibaka kahit pa man kalaban niya ay isang makapangyarihang tao. Maybe she really love you that much, kaya hindi siyang panghihinaan ng loob. Pahayag pa nito na mas lalo nagpagulo sa aking isipan. Mahal, I don't know what to believe, attorney. Lalo pat pinakita sa akin ni Celine ang mga larawan ni Amelia kasamang ipal na nangangalang Joram. They were so close at mukhang tama sa Celine na maaaring may relasyon ngang dalawa. Mahabang paliwanag ko ngunit dumaan ang kakaibang kirot sa puso sa posibilidad na baka meron nga. Ikaw makakasagot niyan, Zeus. Matagal na kayo magkasama. Ni minsan ba hindi mo naramdaman na mahal ka niya? Yung hindi niya pag-iwan niya sa'yo pruweba na yun ng isang tapat na pagmamahal. At saka ko yung tinutukoy mo na lalaki yung kasama niya sa nakuha mong video na kasama niyang kapitbahay mo ay mukhang kaibigan niya lang naman talaga.
Selos na ata yung nararamdaman mo kaya ka nag-overthink ng ganyan. Namilog ang mga mata ko sa pahayag ni attorney. Bakit parang nahuhulaan itong totoo? Shit, uminit ang buong mukha ko sa salitang yun. Selos? Ako nagsaselos? Posible nga ba kaya na ako napapraning na sobra last time? Oh damn, goodness attorney. Bakit pakiramdam ko mas kumakampi ka sa babaeng yan kaysa sa akin? Did you already forgot that I am your client here? Pabarang sabi ko sa kanya at ang totoo'y gusto ko lang itago ang hiyang nararamdaman. Napahagalpak na naman to ng tawa na tila ba nang aasar pa. I'm just kidding Mr. Monticello, but anyway, back to the topic. Ano bang magiging kilos natin ngayon? What's your plan knowing na hindi ka atrasan ng asawa mo? Ngayon sumeryoso na to kaya napaisip ako ng malalim. Kamot me attorney, tipid na sagot ko pero napakalalim naman ang ibig sabihin nito. It means kung papabor ang resulta kay Amelia, then she will win? At kung sa akin naman, then I will. Pero lintik kong puso'y tila ayaw ng huling resulta. Tipong parang ayaw ko nang ituloy pa at natatakot na ako na baka ako ang paboran ng korte. Puta, naihibang na nga ako. Dati-rati kating-kati ako makipaghiwalay na, pero ngayon parang gusto ko na itong iurong. What's wrong with me? This is crazy. Noted, Mr. Monticello. Ngayong nandito ka na, asikasuin ko na siguro ito as soon as possible. I will just update you kung kailan kayo maghaharap. Tugon ito pero parang gusto kong tumutol. Pero wala rin ako nasabi hanggang sa nagpaalam si attorney. And I know it's because of my pride. Ngayon bukod tangi pumpigil sa akin ngayon. Tila ba para magiging kawalan sa isang lalaking kagaya ko ang pag-urong sa isang bagay na dati-rati pinupursigi kong magpagtanggumpayan. Para kung isang hari nagproklama ng giyara pero ako rin mismong kusang umatras. Nahihibang na nga ata talaga ako. Hanggang sa umalis ako ng resto'y punong-puno ng utak ko. At aaminin ko sa ilang araw na hindi ko nakikita at nakakasama si Amelia ay parang may kulang sa akin. Para bang namimiss ko na siya not because of the nights na may nangyari sa amin, kung hindi yung siya mismo. Kaya naman imbis na sa bar dumiretso'y lumiko ako ng daan para umuwi sa kondo. Hindi ko alam kung anong dadahilan na pag-uwi ko para lang takpan ng totoo. Ayaw ko namang mag-isip siya that I miss her. Shit, bakit ba napaka-defensive ko na ngayon? Isa pa kondo ko naman yun. Dapat nga matagal ko na siyang pinaalis na kung ginusto ko ay kahit pag-apa kay hindi niya na sana magagawa pa. Pero hinayaan ko na lang din siyang manatili habang ako itong may-ari ay nananatili at natutulog sa hotel o sa opisina ng barko. Kinakain ko lang din lahat ng sinabi ko noon. Sa inaakto ko ngayon parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Ang Zeus na napuno ng galit at pagkamuhi sa kambal ng babaeng tinitubok ng puso ko noon. At aaminin ko matagal na rin nawala si Amanda sa isipan at puso ko. At posibleng dahil yun kay Amelia. Hindi ko maintindihan ang sarili habang binabaybay ang kahabaan ng kalsada. There's a mix of excitement and fear na hindi ko alam kung saan galing. Binilisan ko na lang ang takbo upang makarating na. Kaya matapos ng ilang minuto ay natagpuan ko sariling papasok na sa loob ng building ng condo unit ko. Mabilis ang bawat hakbang ko hanggang sa tuluyang marating ang unit ko. And as I entered the passcode and the door opens, sumalubong sa akin ang tahimik na paligid. Naka-off pang mga ilaw kaya takang inon kong switch. Nagtatakang nilibot ko mga mata para hanapin si Amelia. Ngunit bigo ako makita to. Sumibol na naman ang kakaibang kaba na nararamdaman ko kanina lang. Habang nagmamaneho ako kaya umupo na muna ako sa couch para pakalmahin ang sarili. Maybe she's going somewhere else? Baka nag-grocery na naman? Sana lang talaga hindi niya nakasamang jorom na yon. Kung hindi baka hindi lang suntok ang aabutin ng epal na yun sa akin. Napahilot ako sa sentido sa naiisip. Akmang tatayo na sana ako para hanapin siya sa labas. Kaso, natigilan ako nang mapansin ng isang papel na nakaipit sa nakapatong na flower vase. Kunot ang noo kong kinuha to at ganun na lamang ang pagkaawang ng labi ko habang binabasang nakasulat. Parang may kuha ng matulis na bagay ang tumutusok sa puso ko habang binabasa ang bawat kataga. Tila ba ramdam na ramdam kong bawat katagang pinapahiwatig niya. And somehow, I felt pain and sadness. Bakit tila parang namamaalam siya gayong ilang araw lang naman siyang mawawala? Shit, hindi ko mapigilan ang panunubig ng mata sa hindi malamang dahilan. Ganun niya ba talaga ako kamahal? Dahil gaya nga na nasabi sa akin ni Atty. Mercado, ay talagang ilalaban niya ang kasal na sa una pa lang ay siya talaga nagplano. Ang pagsasama siya lang din ang kumapit at nagpahalaga. At hindi ko akalaing umabot ng 4 na taon ng pagtitiis niya. Mas lalo tuloy ako naging emosyonal hanggang sa matapos basahin ang iniwan niya sulat. Pakiramdam ko parang lumalambot ngayon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito. Naudlot ang pagdadrama ko nang makarinig ng sunod-sunod na doorbell.
Takang tinungo kong pintuan dahil parang hindi makapaghintay ang kung sino mang tao sa labas. At nang mabuksan ko to ay ganun na lamang ang pangitngit ng mga mata ko na ang mukha ng epal na si Joram ang bumungad sa akin. He looked so nervous and tense habang may kausap to sa kabilang linya. Shit, goodness. Pupunta kami dyan ngayon din. Mabilis ang sambit nito sa kausap bago binaba ang cellphone na hawak. Ngayon ay parang pinagsakluban nito ng langit at lupa sa harapan ko. Hawak nitong batok habang seryosong nakaharap sa akin. What? Magkasalubong ang kilay na tanong ko. Pero sa kaloob-looban ko'y nakakaramdam na matinding kaba sa kilos nito. I hate talking to you for Pete's sake. But you need to know this. Pigil ang hininga sa laysay nito. Napalunok ako ng laway. Rinig kong pagdagundong ng puso ko dahil sa kaba, kaya hinayaan ko itong magpatuloy sa sasabihin. Nahulog sa napakatarik na bangin ang sinasakyang minamaneho ni Amelia. Unang litanya pa lang nito'y parang nayanig ang buong pagkatao ko sa takot at nag-uumapong na kaba at nerbiyos. At para akong tinakasan ng buong lakas ng kasabay ng pagtulo ng mga luha ni Joram ay ang mga sumunod na nakakagimbal na pahayag nito. Shit, ang masaklap. Walang na-rescue hanggang sa tuluyan nagliyab ang sasakyan niya. She's now confirmed dead. Anong binalita ni Joram kay Zeus? Sino kayang namatay? Nasaan kaya si Amelia? Anong nangyari sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.